Magandang araw sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Sumigaw sa galak, umawit tumindak, purihin ang Diyos, purihin ang wagas. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahangahangan ginawa sa tanan, itinulig niya ang hari-harian, tayo'y binango niya sa ating kahapihan, sa kanyang pag-ibig tayo'y inigagan. Sumigaw sa galak, umawit tumindak, purihin ang Diyos, purihin ang wagas. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo binigyan ng Diyos ng karunungan upang maunawaan ang kanyang kagawan. Ngunit dahil sa higit na matayog ang kanyang karunungan, ay hindi natin lubusang maintindihan ang kanyang pamamaraan. Humingi tayo ngayon sa kanya ng tawad kung naghihinakit tayo sa kanya. Para sa aming kakulangan ng palampalataya sa iyong dakilang karunungan, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kawalan na pag-asa sa iyong kabutihan, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming nanlalamig na pagmamahal sa iyo, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan sa amin. Dahil sa dakila mong angking kaburihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na narulugtog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon. Samantalang siya ay inyong makikita, siya ang tawagin habang malapit na. Sa mga gawain ng taong masamay, dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik. Lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit, higit na mataas, mataas sa lupa, at daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit, pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatampi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalapit doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Ang Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin.
Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang makasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-ikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at nang mag-3 ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim na, sinabi na may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y bayaran magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis na nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpari-pariho ang bayad sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Mano kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng bayad ko sa iyo? Wala ba kong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O nainggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magandang araw, magandang buhay. Napakahalaga na mga pagbasa ngayon na ating narinig, mga salita ng Diyos, lalo-lalo na ang talinghaga sa Ebanghelyo. 2 mahalagang aral
mensahe na dapat nating matutunan, na dapat nating tularan, na dapat nating pagninilay-nilayan sa araw na ito. Una, na ang Diyos ay Diyos. Siya ay walang hangganan. Matayog ang kanyang kaalaman. At magkaiba ang pag-iisip at pamaraan ng Diyos. Hindi katulad ng ating pamaraan at pag-iisip. Pangalawang aral, na tayo ay hindi Diyos, na tayo ay may hangganan, ng ating pamaraan at pag-iisip ay hindi pamaraan ng Diyos. Kaya, kailangan nating magpasalamat sa Diyos. Kaya, kailangan nating lumago sa ating ugnayan sa Diyos. Kaya, kailangan nating mag-aral at magiging marunong sa kanyang pamaraan at sa kanyang pag-iisip, dahil ang pamaraan at pag-iisip ng Diyos ay para sa ating kabutihan. Yun ang kagandahang loob ng Diyos. Ang kanyang kabutihan, pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa ating lahat. At tayo ay inayahan na magtiwala at manalangin at magmalasakit katulad ng Diyos, na kahit siya matayog ang kanyang kaalaman, siya ay malapit sa atin, nagmalasakit. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mailigtas. Sa unang pagbasa, narinig natin kay Propeta Isaías na ang Diyos ay Diyos. Mahiwaga ang pamaraan ng Diyos, na ang kanyang pananaw ay hindi katulad ng makataong pananaw, na tayo inaniyahan na gumalang sa pamaraan ng Diyos. Hindi tayo maghusga, hindi tayo magreklamo, na ang tugon natin sa pamaraan ng Diyos ay ang pagbabago ng buhay upang maunawaan natin ang kanyang kilos. Napalaguin ang ating ugnayan panampalataya sa Kanya. Katulad sa ikalawang pagbasa, si San Pablo, naintindihan niya ang pamaraan ng Diyos. Sinabi niya sa mga taga-Pilipos na kailangan magliliwanag si Kristo sa ating buhay. Dahil si Kristo ay lahat. Hangarin ni San Pablo na bigyang karangalan lamang si Kristo. Nang kanyang hangarin na naway pumanaw na sa mundong ito upang siya ay magiging isa, makasama niya si Kristo. Pangalawang hangarin niya na magpatuloy pa sa buhay sa mundo upang magpatuloy maglingkod, magpalaganap sa mabuting balita. Ngunit pinili niya magpatuloy na mabuhay, hindi para sa kanya, kung hindi para sa kapakanan, kabutihan ng mga alagad. San Pablo, na hindi ang kanyang sarili, ang kanyang mahalaga, na ang mahalaga sa kanyang buhay si Kristo at ang paglilingkod sa kapwa. Katulad din sa Ebanghelyo ngayon, may-ari ng ubasan ay ang Diyos. At ang manggagawa, tayong mga tao. Lahat dito, ayon sa talinghaga, ay sumang-ayon sa pinagkasunduang sweldo bayaran nila. Walang nilabag ang may-ari ng ubasan sa usapin ng tamang pagpasweldo sa mga manggagawa. Dahil tapat ang Diyos. Dahil ang Diyos ay palaging tinutupad ang kaniyang mga pangako. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi mandaraya, dahil siya ay kabutihan. Ang kaniyang pagtawag sa mga manggagawa sa iba't ibang oras
ay sumasalamin sa iba't ibang panahon sa buhay natin kung saan ang Diyos ay tumatawag sa atin sa bawat oras, sa bawat panahon. Hindi mapapagod ang Diyos na tumatawag sa atin dahil nais niya na bigyan niya tayo ng paraan. Bigyan niya tayo ng pagkakataon upang maglingkod, upang maranasan natin ang kaniyang kabutihan, ang kaniyang pag-ibig. Ang tumutugon sa tawag ng Diyos, maranasan niya ang tunay na kaligayahan na dulot ng paglilingkod. Ang hindi tutugon, magbaliwala sa tawag ng Diyos, masayang lamang ang pagkakataon na makilala niya ang Diyos. Pantay-pantay ang kanyang pakikitungo sa lahat at tumatawag ang Diyos, walang pinipili mabuti ka man o makasalanan. Dahil nais ng Diyos na ang ating kaligtasan ay ating makamit. Malaya din ang Diyos na ipadama ang kaniyang pag-ibig, na kahit sino ay madama ang kaniyang presensya, ang kaniyang pagmamahal, ang kaniyang kagandahang loob. At sa huli, mapagbigay ang Diyos. Bukas loob ang kaniyang sarili upang ibigay sa atin ang kaniyang mga biyaya. Nag-uumapaw ang mga biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa atin na tayo ay magpasalamat. Utang loob natin sa Kanya na ang ating tugon ipalaganap ang Kaniyang kabutihan at tayo rin sundin natin ang halimbawa ng Diyos. Maging bukas palad, ibahagi sa kapwa ang mga biyaya, huwag maging sakim, huwag maging makasarili, huwag maiinggit, magsiselos, huwag magmamayabang, maghusga, huwag magreklamo, at sa huli, huwag magtampororot. Dahil marami sa atin ay mabilis magtampororot. Dahil tayo ay nagreklamo, nakikita natin ang ating kapwa. Hindi natin tingnan kung ano nangyayari sa iba. Tingnan natin ang ating sarili dahil ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Hingin natin na naway ang ating pagtutugon sa Kanya ay manggagaling sa ating puso. Kung ito ay ating gawin, maranasan natin ang Kanyang kabutihang loob, ang Kanyang kagandahang loob. Tumayo tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karuunan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pairito at hukom sa mga bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipanahintulad ni Papa San Juan Pablo Ikalawa ang mga manggagawa ng dumating sa obasan sa kaliman ng hapon sa mga Kristiyanong laiko. Hingin natin sa Diyos na maunawaan ng buong simbahan ang kalagahan para sa pagparating ng paghahari ng Diyos. Para sa bawat kailangan natin ang ating itutugon, amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pahalagahan nila ang tunay ang mga Kristiyanong laiko sa bayan ng Diyos
at alalahaning magiging kapantay lamang nila ang gantimpalang tatamuhin ng mga ito sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang hindi nila maliitin ang ating mga kababayang dukha at hamak, manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang panatilihin silang ligtas ng Espiritong Banal at gantimpalaan sila sa takdang panahon ng walang hanggat ligaya sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekonomismo ay ating pahalagahan ang ating mga napahiwalay na kapatid dahil tayong lahat ay pinangakuan ng pantay na gantimpala sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matukso ng pag-aakalang makakalamang tayo sa ating mga kapatid na ating ngayoy ikinukutya at minamaliit. Dahil may sapat na gawain para sa lahat sa ubasan ng Diyos at may gantimpalang nakaabang sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming puno ng karunungan, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang magsimulang lumitaw sa aming mga isipan ang dahilan ng mga bagay na ngayoy lingid sa aming kaalaman, ang patanggap namin ng maluwag sa kalooban ang iyong pamaraan. Sa pamagitan ni Jesu-Kristo, aming Panginoon. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at kunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't pagharian lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, daglig tatalim ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat tatalikdan ko. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan.
upang ipinahayag namin ng may panampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pagkikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ay iyong puso at diwa. Itinataas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, ito marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamag upang may kaming makapalitas sa aming pagkapahamag at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisan mga anghel si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gunbunan na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinubin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa, ni Roberto, aming Obispo at ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang kabiyak, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalulugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Inuutos sa atin ang ating Panginoon na siya ay magniningning sa ating buhay sa pamagitan ng dasal na kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Hiniling namin kaming adya sa lahat ng mga sama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka
mundo, Ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Isus, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayong inanyahan sa kanyang hapunan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo ang makibak ang di naalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mga tinig na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay patuloy mong kawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang bukas palad na magsikap sa ubasan ng Panginoon. Salamat sa Diyos.